Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin." Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. "Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi na nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw sa kalabang naniniil. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinakainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?"
Tanong nila, ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Madala ang tao sa pagkain. Basta makakain, kontento na. Madalas tulad tayo ng mga bata. Madali maamo ng pagkain. Basta may pagkain, hindi na iiyak. Kaya pangako ng mga leader sa Pilipinas, sa mga Pilipino, ay murang bigas. Kaya madali maangkat ang mga tao noong eleksyon ng 20 pesos na bigas na isang kilong bigas. Ang bigas ay isang political issue. Nagrereklamo ang mga tao kapag mataas ang presyo ng bigas. Kaya ang pamahalaan ay nag-i-import ng bigas at nangungutang parang hindi lang tumaas ang presyo ng bigas kung hindi magiging unpopular ang gobyerno. Yan din ang kalagayan ng mga Israelita sa disyerto. Mas mahirap pa nga ang kalagayan nila. Wala silang pagkain sa disyerto. Aanhin naman nila ang kalayaan na hindi sila alipin, na wala naman silang pagkain. Nagreklamo sila kay Moises. Nagreklamo sila sa Diyos. Mas gustuhin pa raw nilang maging alipin sa Ehipto na may makakain naman sila. Hindi sila naniniwala na mahal sila ng Diyos. Kaya sila'y iniligtas sa disyerto upang sila ay magkaroon ng buhay na kaaya-aya. Kung napalaya sila sa Ehipto, pababayaan lang ba sila na mamatay ng Diyos sa gutom sa disyerto? Pinatunayan ng Diyos na hindi siya pabaya. Nagbigay siya ng karne at ng tinapay sa kanila. Pinaulanan sila ng pugo araw-araw sa loob ng 1 buwan upang may makain silang karne. Araw-araw binibigyan sila ng pagkain na parang tinapay. Hindi nila kilala ang pagkain ito, kaya ang tanong nila, manhu, nang ibig sabihin ay, ano ito? Ano ito? Kaya manna ang tawag nila sa pagkain iyan. Si Jesus ay hinahanap din ng mga tao na napakain niya sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Hindi nila nakita ang malalim na kahulugan nito, na ito'y isang tanda ng mas mahalagang regalo na ibibigay ng Diyos sa kanila. Kaya nga sinabi ni Jesus, magtrabaho kayo hindi lang para sa pagkaing masisira at nakabubusog kahapon at ngayon ay gutom na naman kayo. Magtrabaho kayo, magkumilos kayo, para sa pagkain nagbibigay na tunay na buhay, ang buhay na walang hanggan. Ngayon din, may mga taong pilosopo na kinukutya tayo. Bakit ka magsisimba? Mapapakain ka ba niyan? May pera ba diyan sa pagsiserve mo sa simbahan? Yan yung mga tao na makaluma at makalupa ang isip. Ano ang makukuha mo diyan? Nang ibig sabihin, may material na bagay ka bang makukuha diyan? Hindi lang sana material na bagay ang pagkakaabalahan natin.
Kasi ang buhay ay hindi lang ang ating katawan o ang kaaliwan nito. Kaya dumating si Jesus at tayo niligtas. Hindi niya tayo binigyan ng pera o ng pagkain o ng trabaho. Siya ay narito upang patawarin tayo, upang turuan tayong magmahal sa Diyos Ama na nagmamahal sa atin. Tinuturuan niya tayo na maniwala sa Ama. Hindi siya magpapabaya sa atin. Kaya binibigay niya sa atin ang kanyang katawan bilang pagkain na magdadala sa atin ng buhay na walang hanggan. Sinusustento tayo ng katawan ni Jesus sa buhay na ito at dinadala tayo sa buhay na walang hanggan. Ang pagkain ay dapat palaging kainin. Hindi sapat na paminsan-minsan lang tayo kakain. Dapat palaging kumakain upang maging malusog. Ganon din sa katawan ni Jesus na makakain natin. Dapat natin palagi itong tanggapin. Ginagawa ba natin ito? Linggo-linggo ba tayo nagsisimba? Madalas ba tayong magkomunyon? Pinapakain tayo ni Jesus sa banal na misa. Nagkakaroon tayo ng misa dahil may pare. Ngayong araw, August 4, ay kapista ni San Juan Maria Vianney. Siya ang patron ng mga parish priests. Ang linggo na pinakamalapit sa August 4 at ngayong taon, ang linggong ito mismo ay August 4, ay St. John Maria Vianney Sunday. Sa linggong ito, pasalamatan natin ang mga parish priest natin na nagbibigay sa atin ng salita ng Diyos at ng katawan ni Kristo bilang pagkain natin. Ipagdasal natin sila. May second collection po sa mga simbahan natin ngayong linggo para may panggastos tayo sa pagtulong sa mga paring may problema at para sa kanilang patuloy na paghuhubog. Kailangan natin ng mga pare at mga paring banal na may pagpatuloy ang pagbibigay sa atin ng katawan ni Kristo. Huwag lang tayo magreklamo sa mga pare natin. May pagkukulang din sila. Tao lang naman sila. Suportahan natin sila at bigyan ng pagkakataon na mas malalong mahasa ang mahalagang paglilingkod na ginagampanan nila. Kaya mga kapatid, ngayong St. John Vianney Sunday, paalaala sa atin, ipagdasal natin ang mga pare, pahalagahan natin sila at suportahan natin sila. At tayo naman na nakikinabang sa kanilang ministry sa atin, ay palagi sanang tanggapin si Jesus. Makinig tayo sa kanyang salita na pinapaliwanag sa atin ng mga pare sa kanilang mga homilya. At tanggapin natin ang katawan ni Jesus na ibinibigay sa atin sa ating banal na komunyon. Kailangan natin ito upang lumago ang buhay ng Diyos na nasa atin.